Sa nakaraan ng ating video, ay natapos tayo kung saan ay nagsimula na ang panibagong sagupaan ng Imperial Dragon Guards at ng mga Blackwing Army o tinatawag nilang Tiger Camp na mga personal na sundalo ni Duan Mu Huangqi. At habang inuupakan nga ni Heitan ang isa sa mga ito, ay tinanong niya si Li Liang kung gaano daw ba kadami ang mga taga-Tiger Camp, dahil madami na nga daw napatay si Xiao Yu at Carol sa ginawa nilang pag-atake, pero hanggang ngayon ay tila hindi pa din sila nauubos. Sinabi lang naman ni Li Liang na hindi umano niya alam ang eksakto nilang bilang, basta ang alam niya lang daw ay madami sila, pero kung hindi nga lang daw sa malaking bilang nila, at kalat-kalat nilang pwesto, ay masasabing niyang magiging madali lang sana ang lahat. Sabay sabi na duda umano siyang sinadya ni Duan Mu Huangqi ito, upang inisin sila at makapag-buy time siya. Pero ang ating bida at sila Xiao Yu nga daw, ay siguradong naghihintay pa sa pagdating ng mga mas mapanganib na kalaban, kaya naman bilang commander ng Imperial Dragon Guards, ay kailangan na daw niyang tapusin ang labanan na ito, upang makapag-focus ang ating bida sa mas malalakas pa nilang kalaban. At habang patuloy nga siyang nakatingin kay Shu, ay naisip niyang kailangan niyang alalahanin ang mga strategy at command system ng Tiger Camp, upang makahanap o makakita siya ng kahinaan nila. Sunod ay naalala nga niya ang sinabi ng lalaking ito, nung mga panahong nasa Blackwing Army pa si Li Liang, kung saan ay sinabi ng lalaki na ang Tiger Camp umano ay puno ng elite army, at ang mga elite nga daw na yun ay flag signals at drum code ang ginagamit sa pag-uusap, o pagbibigay ng utos. Bukod dun ay sinabi nga din daw ng lalaking ito, na ang kanilang mga shield bearers ay binubuo ng ilang formation, tulad na lang ng sword formation, spear at shield formation, at magagamit nga daw ang mga taga-Tiger Camp sa pag-opensa at depensa. Pero napapatanong nga siya, kung anong kalokohan daw kaya ang sinasabi ng lalaki noon, na parehas na alam ng mga sundalo nila ang pag-opensa at depensa, at kung ang ibig sabihin daw ba nito, ay mahina din ang offense iba at depensa nila, dahil hindi sila nakafocus sa iisang bagay. Sunod ay naisip nga din ni Li Liang, na kahit umano magkakahiwalay ang mga grupo ng Tiger Camp dito sa Western Capital, ay siguradong may komunikasyon pa din sila sa isa't isa. Pero bigla nga din niyang naalala, na walang artifact ang mga taga-Tiger Camp upang makapag-usap, bukod doon ay wala nga din daw drums o tunog ng drum na maririnig, at ang ibig sabihin nga lang nito, ay gumagamit sila ng flag sa pagbibigay ng utos. Kaya naman daw hindi na din siya magtataka, kung bakit mabilis silang kumikilos at mabilis na aayos ang mga formation at posisyon nila, matapos mawala ang mga usok ng alikabok mula sa kanilang pag-atake. Matapos nga nito ay biglang lumipad si Li Liang, at nakumpirma nga niya na flag talaga ang ginagamit nila sa pagbibigay ng utos, matapos niyang makita ang isang lalaki na may dalang itim na flag. Sunod ay sinabi nga ni Li Liang kay Heitan, na kailangan nilang umatake sa hilagang kanluran, dahil ang buweset nga daw na may dala ng flag nila ay nasa lugar na yun, at pag napatigil nga daw nila ang lalaking nagbibigay ng utos, ay siguradong magkakagulo ang mga sundalo ng Tiger Camp, at magiging madali na lang para sa kanila na gapiin ang mga kalaban. Agad na din silang nagtungo sa lokasyon kung saan niya nakita ang buweset na nagbibigay ng utos, at dito ay nakuha pang ang tanungin ni Heitan, kung minamaliit daw ba si Li Liang noon ang commander ng Tiger Camp, nang dahil lamang sa pagbibigay nila ng utos gamit ang flag. At nainis nga si Li Liang sa tanong ni Heitan, dahil hindi umano dahil sa flag kaya siya minamaliit, at bukod doon ay minamaliit nga din daw ng commander ng Tiger Camp ang pamilya niya, dahil magkaiba ang pananaw nila sa politika. Magkaaway kami sa politika, nauunawaan mo ba, tanong pa niya kay Heitan, sabay sabi na siya na ang baalang kumuha sa flag ng kalaban. Pero mukhang hindi nga lang daw siya ang nakahanap sa buweset na yun, dahil namataan din siya nito, at pinaghanda nga niya ang mga sundalo ng Tiger Camp, upang salubungin ang hukbo nila Li Liang. Agad na ding nagtungo ang mga Stage 1 cultivator kay Li Liang, kaya naman hinigpitan nito ang paghawak sa kanyang sibat, at matapos nga ng isang was-iwas niya sa kanyang sibat, ay namatay ang ilang sa mga Stage 1 cultivator ng kanilang kalaban. Habang ang isa naman ay mabilis na nagtungo sa kanyang likuran, upang maglunsad ng snake attack kay Li Liang, na madali naman itong iniwasan at kasabay nga ng pagtingin niya sa lalaki, ay ginamit niya ang kanyang superpower upang patayin ito. Samantala matapos naman niyang mapabagsak ang lalaking ito, ay naisip ni Li Liang na malaking bagay daw talaga, ang Mountain Shaking Armor o Black Armor na binigay ng ating bida sa kanya. Pero muli ay nagtungo pa nga ang ibang A-rank kay Li Liang,
kung saan ay muli siyang pinalibutan at inatake ng mga ito, pero sa bawat pagwas-iwas nga ni Li Liang sa kanyang sibat, ay isa-isang namamatay ang mga kalaban, at nakuha pa nga niyang tuhugin ng sabay-sabay ang tatlo sa kanila. Sunod ay hinablat nga niya ang isa sa mga ito, at tinanong kung anong klase daw ng gamot ang pinainom sa kanila, dahil ngayon lang niya nakitang lumalaban ng desperado ang mga Tiger Camp. Pero sinabi lang naman ng lalaking ito, na lahat umano ng kanilang pamilya ay nakakulong, o sa madaling salita ay hostage ni Duan Mo Huangqi, kaya wala silang magawa kundi pilitin ubusin ang Imperial Dragon Guards, upang iligtas o manatiling buhay ang mga mahal nila sa buhay. Dahil dito ay pansamantalang nanahimik si Li Liang, hanggang sasabihin nga niya na ang digmaan ay digmaan, at ito nga daw ang kanilang kapalaran, kaya sana ay wag silang sisihin ng mga ito, sabay hagis sa katawan ng napatay niyang lalaki. Pero matapos nga niyang makita ang kamada ng mga katawan ng kanyang napatay, ay pansamantala din siyang nanatiling tahimik, kaya naman bigla siyang siniko ni Li Heitan sa kanyang likuran, habang tinatanong kung ano ang kanyang iniisip. Pero tinanong lang din naman ni Li Liang, kung hindi daw ba siya pwedeng makaramdam ng lungkot, pag namatay ang fox at rabbit. Pero sinabi naman ni Heitan, na mali umano ang paggamit ni Li Liang sa mga salitang yun, dahil ang totoong kahulugan nga daw nito, ay upang ipakita ang kalungkutan sa pagkamatay o kamalasan ng kasamahan, pero ang mga taga-Tiger Camp nga daw, ay hindi naman nabibilang sa kanila. Kaya naman nasabi na lang ni Li Liang, na kung minsan umano ay hindi na niya alam, kung tama ba o mali ang pagtuturo ng Hari kila Heitan na magbasa, with negative points pa. Sabay tanong ng pasiga kay Heitan, kung sinabi daw ba ni Li Liang na pangaralan siya nito, at agad na inutusang umalis na sa kanyang harapan, upang patayin ang mga sundalo ng kalaban, at huliin ang may hawag ng flag. At bigla nga din nilang napansin ang flag, kaya naman agad na tinanong ni Li Liang kung nais ba nilang tumakas, sabay utos kila Heitan na patayin ang lahat ng mga kalaban, maliban na lang sa may hawak ng kanilang flag. Samantala napansin naman ng Commander-in-Chief ng Tiger Camp, na patungo sa kanila si Li Liang, at ang Commander-in-Chief nga din nilang ito ay may dala sa flag, na hinahabol naman nila Li Liang. Kaya naman agad niyang inutusan ang isa sa kanyang sundalo, na tinawag din niyang uling at sinabi na siya umano ang pinakamabilis lumipad sa kanila, kaya mas mainam kung siya ang magdala sa kanilang flag. Pero tila naging isang malaking bato naman itong si Heitan, habang patuloy na umaatake at dinadapurak ang mga kalaban, kaya halos lumuwa din ang buong dila ng lalaking ito, habang sinasabi na biglaan umano o nakakagulat ang pag-atake ni Heitan. At agad ng damyugo ang ilong nito, matapos siyang magulungan ni Li Heitan, at maging si Li Liang nga ay natulala na lang sa ginawa ni Heitan, dahil pwede din daw palang gamitin sa ganitong paraan ang mountain shaking armor. Matapos nga nito ay agad na pinutol at kinuha ni Heitan ang kanilang flag, kaya naman naisip ni Li Liang na napigilan na daw nila ang pagbibigay ng utos ng mga kalaban, at masasabi niyang malaki na ang pag-asa nilang manalo, nang bigla namang nagdilim ang kanyang muka at nagulat kay Heitan, na agad tumakbo habang hawak ang flag, at sinisigaw na kailangan umano siyang tignan ng ating bida, dahil naaga niya ang flag ng mga kalaban. Kaya naman napapatanong si Li Liang kung ano ang ginagawa niya. Dahil pag nakuha nga daw nila ang flag ng kalaban, ay dapat na nilang sirain ito, at wala nga daw siyang ipinag-utos na ay bandera pa ito ni Heitan habang tumatakbo siya. Pero sinabi naman ni Heitan na mukhang mali umano si Li Liang sa pagkakataong ito, dahil mas mainam nga daw kung itago at ipagyabang niya ang flag ng kalaban na kanyang nakuha, kaya naman agad na tinanong ni Li Liang kung bakit nais niya ang kanilang flag. Pero agad naman itong tumakbo palayo sa kanya. At matapos na din siyang makita ng mga taga-Tiger Camp, ay sinabi ng isa sa mga ito na kailangan nilang habulin si Heitan, dahil ang ambush teams nga daw nila ay gumagalaw ng naaayon sa flag. At pag nagpatuloy nga daw si Heitan sa pagtakbo, habang hawak ang kanilang flag, ay siguradong magkakagulo ang buong hukbo ng Tiger Camp. Sinabi nga din ng isa, na ang kanilang mga kapatid at pamilya umano, na kasalukuyang nakakulong sa dungeon ng Celestial Palace, ay siguradong mapapahamak, pag nalaman ni Duan Mo Huangqi ang patungkol sa bagay na ito. Kaya naman agad nilang binitawan ang kanilang mga sandata, upang makapag-focus sa paghabol kay Heitan, habang tinatanong kung anong klase daw ba ng sundalo meron si Li Liang, at bakit umano tila ito isang walang hiya, sabay sabi na ibalik sa kanila ang flag. At matapos ngang makita ni Shu ang kaganapan, ay napapatanong ito sa kanyang sarili, kung ito daw ba ang kauna-unahang marathon dito sa Shido,
o Western Capital, habang si Carol naman ay biglang naisip na pamilyar umano ang eksenang ito sa kanya. Hanggang sa biglangang may naramdaman na fluctuation ng superpower ang ating bida, kaya naman napapatanong siya sa kanyang sarili kung saan ito nagmumula, at kumakapal nga din ang fluctuation ng superpower na tila nakasunod sa flag ng kalaban. Samantala, sinabi naman ng mga nagtatagong miyembro ng Tiger Camp, na tila kakaiba umano ang direksyon ng kanilang command flag, sabay tanong kung nakuha daw kaya ito ng mga kalaban. Pero sinabi naman ng isa na imposible umano, at kung hindi nga daw siya nagkakamali, ay nakatuklas ng panibagong strategy ang kanilang commander, mula sa mga libro na kanyang nabasa. Mukhang tama ka wika naman ng isa, kaya naman hindi na daw sila dapat pang magtao, at kailangan nga daw nilang sundan ang kanilang command flag. Isa itong utos ng pag-atake wika pa nga niya, at pag hindi daw sila sumunod sa kautusan ng kanilang commander, ay tiyak na kamatayan ang naghihintay sa kanila. At dito ay hindi nga makapaniwala ang ating bida, dahil kahit umano hindi ito ang intensyon ni Lee Hae-tan, ay nagkaroon ito ng hindi inaasahang epekto sa labanan. Pero bigla nga din siyang nangiti, dahil madalas nga din daw nangyayari sa kanya ang mga hindi inaasahang bagay sa kanyang mga ginagawa, sabay tanong kung pareho daw kaya sila ng karakterisidad ni Hae-tan, at sinabi na mainam din daw ito kung ganun nga. Dito ay iniisip nga din ni Shu, na ang rason umano kung bakit hindi niya hinayaan si Xiao Yu na patayin ang mga nagtatagong kalaban, ay para ma-reserve nila ang kanilang lakas pag nilabanan na nila si Duan Muhuangqi, at para na din sa mga hindi nila inaasahang dumating na kalaban. Pero ngayon natipon na nga daw ni Hae-tan ang mga nagkalat na sundalo ng Tiger Camp, ay pwede na nilang patayin ang mga ito sa isang pag-atake lamang. At agad ngang ginamit ni Xiao Yu ang abilidad ni Anthony, upang aipakain sa lupa ang mga sundalo ng Tiger Camp, na sinasabing walang hiya umano ang mga Wu-wei Army, dahil tinakbo-takbo pa nila ang kanilang flag. Samantala patuloy naman ang pagtakas ng isang maestro level na ito, dahil sa patuloy ding pag-atake sa kanya ni Sun Zaiwen, at dito nga ay nakuha pa nitong sabihan ng arogante si Sun Zaiwen, dahil kakaabot lang daw niya ng maestro level, pero masyado na siyang nagpapasikat, sabay tanong kung sa tingin daw ba niya, ay hindi siya kayang labanan nito. Pero sinabi naman nito na hindi umano siya nagiging mayabang, dahil kung experience na daw ang pagbasehan nila, ay nakakalamang pa din sa kanya ang kanyang kalaban, sabay sabi na sana ay mabigyan siya ng gabay, at huwag na siyang magpigil pa sa pakikipaglaban. Kaya naman agad itong tumigil at ginamit ang kanyang abilidad, upang sanggahin ang mga ginawang pag-atake ni Sun Zaiwen, at kasunod nga nito ay gumawa siya ng isang malaking kamay, at mabilis nang sumugod sa isa't isa ang mga ito. Pero agad nga din nilang napansin ang pagsabog sa hindi kalayuan, kaya naman napapatanong ang mga ito kung ano daw kaya ang nangyayari sa lugar na yun, hanggang sa makita nga nila si Xiao Yu na lumipad sa ibabaw ng buhawi niyang buhangin. At dito ay naisip nga ng lalaking ito, na ang lugar umanong sinira ni Xiao Yu, ay ang lugar kung saan nananatili ang karamihan sa miyembro ng Tiger Camp, at ang mga nagtatagong noble family ng West State. Naisip nga din niya, na malamang sa na-capture na daw ng Imperial Guards ang lugar na yun, at bukod dun ay mukhang madami pa daw silang tinatagong alas, kaya ang labanan dito sa Western Capital ay mukhang may resulta na. Pero matapos nga daw umabot sa ganito ang sitwasyon nila, ay hindi pa din gumagalaw si Duan Muhuangqi, kaya naman napapatanong siya sa kanyang sarili, kung bakit hindi pa din gumagalaw si Duan Muhuangqi, at kung sumuko na daw kaya siya sa kanilang laban. At agad nga din niyang tinanong ang kanyang sarili, kung ano pa daw ang punto ng kanyang pakikipaglaban, kung si Duan Muhuangqi mismo, ay wala naman ang planong lumaban pa. Habang si Sun Zaiwen naman, ay naisip na ito na ang kanyang pagkakataon, at matapos nga niyang mapansin na pinanghihinaan na ng loob ang kalaban, ay agad itong naglunsad ng isang sneak attack. Na agad namang napansin ng kanyang kalaban, kaya naman bahagya itong nakaiwas mula sa naganap na pagsabog. At dito ay sinabi ni Sun Zaiwen, na ang pinakamalaking pagkakamali umano sa gitna ng labanan, ay ang ma-distract sa ibang bagay habang lumalaban, pero nauunawaan naman daw niya ang mga pangkaraniwang cultivator na tulad ng kanyang kalaban. Dahil alam nga daw niya ang pakiramdam, nang unang beses na makita ang kapangyarihan na meron ang hari, gayon na din ang kanyang mga kasamahan, dahil siya man mismo, ay naramdaman din ito nitong nakaraan lang. Pero tinanong naman ito kung bakit tila nagiging mas mayabang daw si Sun Zaiwen, na nakalamang lang naman ng isang pag-atake ngayon lang, kasabay ng paggamit niya sa abilidad ng kanyang kasuutan.
at nilabas nga niya ang mga ahas na ito. Pero itong si Sun Zaiwen ay nanghingi lang naman ng pasensya sa kanyang kalaban, pero ang isang pag-ataking yun nga daw ay sapat na, at bigla ngang nagsagupaan ang kanilang mga superpowers at pag-atake. At dito nga ay naisip din ng lalaking ito, na wala na umano siyang pakialam kung ano pa ang pinaplano ni Duan Muhuangqi, dahil ang mahalaga ngayon ay mapabagsak niya si Sun Zaiwen, para makaalis sa lugar at maligtas ang kanyang buhay. Habang si Sun Zaiwen naman ay nanatiling tahimik, kasabay ng patuloy niyang paggamit sa kanyang artifact, upang atakihin ang kanyang kalaban mula sa likuran, na naging dahilan ng pagkabutas ng kanyang balikat. Muli ay ginamit nga ni Sun Zaiwen ang kanyang artifact upang umatake, at dito ay na-realize ng lalaking ito na ang lahat ng ginagawang pag-atake ni Sun Zaiwen, ay para ma-distract lamang siya, at ang gintong bagay nga daw na yun talaga ang trump card ni Sun Zaiwen. At agad naman niyang kinumpirma ang sinabi ng lalaki sa kanya, at ang gintong artifact nga daw niyang yun, ay kaya lamang patigilin ang paggalaw ng lalaki ng 3 segundo, gayunpaman ay sapat na umano yun para sa kanya. At dahil nga sa hindi makagalaw ang lalaki matapos siyang mapinsala ng artifact ni Sun Zaiwen, ay wala itong nagawa kundi panuorin ang pag-atake ni Sun Zaiwen sa kanya, kung saan ay gumawa ng embodiment ng malaking espada si Sun Zaiwen, upang gilitin ang leeg ng kanyang kalaban. Agad nga din itong nabalot ng malakas na pag-atake ni Sun Zaiwen, at sa pag-angat niya ng embodiment ng kanyang espada, ay makikita na lang nating nakabulagta ang kanyang kalaban, na tinuluyan niyang pugutan. Matapos nga nito, ay naisip ni Sun Zaiwen na kanina umano ay niligtas niya si Zhang, at ngayon naman ay napugutan niya ng ulo ang isang maestro level, kaya naman natapos na umano niya ang kanyang misyon, na tumalo ng isang maestro level gamit ang kanyang espada sa digmaang ito. At habang hawak nga niya ang ulo ng maestro na kanyang napatay, ay ginamit nito ang telemirror, upang tanungin kung ano na ang sitwasyon sa Western Capital. At dito ay sinabi nga ng kanyang kausap, na ginamit umano ni Shu ang kidlat at buhangin, upang patayin ang mga nobles ng Western Capital, at matapos nun ay nakuha naman ng Imperial Dragon Guards ang command flag ng kalaban, na kanilang ginamit upang palabasi at patayin ang hukbo ng Tiger Camp. Bukod dun ay sinabi nga din ng kanyang kausap, na ngayon umano ay tanging ang mga pangkaraniwang sundalo na lang ng Western Capital, ang kalaban ng mga Imperial Dragon Guards, at matapos nga daw ang laban nilang yun, ay maaari na nilang sagudin ang Celestial Palace, kung saan ay nananatili si Duan Muhuangqi. Sunod ay naisip nga nito, na magaling daw talagang magplano ang ating bida, pero ayon nga daw sa kanyang mga narinig, ay galit siya sa mga nagtataksil o traidor sa kanya, kung saan ay mas nais niyang parusahan ang mga traidor gamit ang sarili niyang mga kamay, kaya hindi na umano siya nararapat pang makialam. At dahil sa hindi na nga daw siya makikialam pa, ay dapat hintayin na lang niyang matapos ang palabas sa Western Capital, bago siya bumalik sa ating bida, dahil kung makikialam pa daw siya ay masyado nang magiging kalabisan yun. Isa pa ay mas mainam nga daw, kung hintayin na lang din niya ang pagkapanalo ni Shu sa kanilang laban, dahil mas madali nga daw humingi ng reward pag nasa mood ang ating bida, at naisip na kailangan muna niyang maghanap ng isang lugar, kung saan ay pwede niyang linisin ang kanyang espada. Samantala sa Western Capital nga ay unti-unting umaabante ang mga ito, at lumalapit sa isang maestro level na tauhan ni Duan Muhuangqi. At dito nga ay naisip ng lalaking ito, na hindi umano niya lubos sa kalain na aabot siya sa ganitong sitwasyon, at matapos nga daw ang 1,000 taon na tinitingala siya ng mga tao, ay mukhang mapapatay pa siya ng mga stage 1 lamang. Pero hindi nga daw niya alam kung ano na ang dapat niyang gawin. Dahil sa tuwing gagawa siya ng portal upang takasan ang mga Imperial Guards, ay nakikialam naman ang maestro level sa ilalim ng lupa, kaya lagi at patuloy siyang napapalibutan ng mga ito. Pero ang isang pinagtataka nga daw niya, ay ang mga armor na suot ng mga sundalo ng ating bida, dahil ang mga pag-atake niya sa mga ito, ay walang nagiging epekto at hindi man lang niya mapinsala ang isa sa kanila. Ang plano nga din daw sana ng lalaking ito, ay hintayin na gumawa ng aksyon si Duan Muhuangqi, kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa niya ginagamit ang buo niyang lakas, pero mukhang wala nga daw siyang ibang pwedeng asahan, kundi ang sarili lamang niya. Kaya naman agad nitong pinalabas ang isang ahas mula sa kanyang dibdib, kung saan ay pinakagat nga din nito ang kanyang braso, kasabay ng muli niyang paggamit sa kanyang abilidad. Kaya naman agad na sinabi ni Zhang na kailangan nilang mag-ingat, dahil ang kalaban nga daw nila ngayon, ay gagamitin na ang buo niyang lakas sa pag-atake, na mabilis nagtungo kila Zhang.
Pero buti na lang at agad itong nakayuko, dahilan upang sa kanyang helmet tumama ang pag-atake ng kalaban. Pero nagkaroon nga din daw ng marka kung saan tumama ang pag-atake, kaya naman masasabi daw niyang malakas talaga ang Black Needle attack ng kanilang kalaban. At kung hindi nga daw nila ito maiiwasan, ay maaari silang mamatay kahit pa nakasuot sila ng black armor. Samantala, bigla namang tumawa ng malakas ang lalaking ito, at sinabi na ngayon ay alam na nila kung gaano siya kalakas, sabay sabi na ang mga Black Needle umano niya, ay kasing nipis lamang ng buhok at nais niyang makita, kung paano ito iiwasan nila Zhang.